po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At tayo'y tinipon uli, Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng debosyon, araw ng ating pagmamahal sa Panginoon. Nga lang nakakalungkot, hindi natin mababati yung mga kasama natin online. Pagdasal nyo na maging maayos ang ating internet para yung mga hindi makapunta dito sa Quiapo na nais makapagsimba sa nalalabi pa sa araw na ito ay makadalo pa rin sa ating misa. Kaya kayo na nandito ngayon sa simbahan ay mapalad sapagkat kayo'y patuloy pa rin na nakakasama sa pagdiriwang ng ating banal na misa at dahil na rin yan sa inyong masigasig na debosyon sapagkat naparito tayong lahat upang ipahayag natin ang ating debosyon sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil nga sabi ko, sayang medyo nakakalungkot, wala ang ating mga kasama online, kayo mapalad sapagkat nagtiis kayo, nagsakripisyo kayo. Iba sa inyo, gumising pa ng maaga dahil baka malayo pa ang pinanggalingan. Sino rito yung pumunta galing sa malayo, hindi taga Quiapo, taas nga ang kamay? O, tingnan nyo, ang dami nyo. At natitiyak ko, kinalulugdan ng ating mahal na poon ang inyong pagdalo. Kaya batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, good morning. At sabihin mo sa kanya, pagpalaing ka ng Diyos. Palakpakan natin ang bawat isa na narito ngayon sa simbahan. At maging yung mga nasa labas, sa kalsada, sa Plaza Miranda, sa Plaza San Juan, salamat po sa inyong pagpunta. Natitiyak ko, ang inyong pagpunta rito ay unang hakbang sa pagpapala ng Diyos. Buksan natin ang ating puso sapagkat natitiyak ko, mayroong biyayang ibibigay sa atin ang Panginoon. Ang naniniwalang may ibibigay sa kanilang biyaya, sabihin, Amen. Palakpakan natin uli ang Panginoon. Alam niyo po, nung isang buwan ay mayroon akong natagpuan, nakilala na isang matagal ng kaibigan na hindi ko nakikita, ngunit siya'y mas nakakatanda sa akin. Mga 65 years old na ho siya. At nung nakita kami, naikwento ko nga sa kanya, may kukumpisal ako sa inyo. Sabi ko, nung kinausap ko, alam niyo po, ang dalawang kapatid ko po ay doktor. Ang kuya ko at ate ko ay parehong doktor. At sabi ko sa kanya, alam mo, binigyan ako ng gamot ng ate ko dahil napansin ko ay mataas na lagi ang aking blood pressure. Mula nung napunta ako sa Quiapo, parang tumaas ang aking blood pressure, Kaya sabi ko sa kapatid ko, ano kaya, Kaya binigyan niya ako ng gamot, At nung kinakausap ko itong kaibigan ko ito, sabi niya, ikaw, may gamot ka na. Sabi ko, ikaw. Sabi niya, wala pa. May sakit ka ba? Wala. Hindi ba mataas ang sugar mo? Hindi. Hindi ba mataas ang kolesterol mo? Hindi. Sabi ko, wow, believe naman ako sa'yo. Wala kang gamot. Wala kang sakit. Sabi ko nga sa inyo, mas matanda siyang di hamak sa akin. Sabi ko, paano nangyari yun? Anong sikreto mo? Bigla siyang ngumiti, sabi niya, hindi naman ako nagpupunta sa doktor Hindi naman ako nagpapa-check up. So sabi ko sa kanya, kaya pala wala kang gamot. Kaya pala wala kang sakit. Kaya pala tingin mo wala kang depresya. Kasi hindi ka nagpapatingin. Alam niyo po, nitong nakalipas na araw, kung tumitingin kayo sa balita, maraming tao, mga bata pa lang, namamatay at nababalitaan natin, inaatake sa puso. Marami, napansin ko sa balita ngayon, mga sikat na artista, may mga reporter, may mga ibang kilalang tao, may mga politiko. Mapansin niyo po, biglaan ang kanilang pagkamatay. Yung mga karamihan sa kanila, nasa 50 pa lang ang edad, pabata ng pabata.
No? Meron din akong isang kausap na doktor, sabi niya, Pader, pabata ng pabata ang namamatay. At kadalasan ay sakit sa puso. At sabi ko, bakit ba ganoon? No? Kasi, Father, hindi nila pinapansin yung nararamdaman na nilang sakit. Akala, dahil lalo na bata, akala nila malakas at kaya nila. Kinakaya nila. Kaya pag dumating yung panahon, umatake sa kanila, wala na silang kalaban-laban. Alam nyo, kung iyon ay kalakaran sa katawan, lalo't higit, ganon din sa ating kaluluwa. Kung sa katawan, di ba, ayaw mong magpatingin, ayaw mong masuri, ayaw mong aminin, lalo na sa mga kalalakihan, ganun daw yan. Hindi mo aaminin na may nararamdaman ka na. Lagi mong inisip, ano lang to? Sinat lang to. Ngalay lang to. Ginangalay lang ako. Ano lang to? Siguro meron lang ako nakain na hindi maganda. Ipapahinga ko lang to. Alam nyo po ba, no? Galing din po ako, bago dumating sa Quiapo, galing po ako sa Mandaluyong. No, alam nyo naman ng Mandaluyong. No? Sa labas ako, pero malapit na ako sa pader ng loob. No? Kaya madalas din ako nagpupunta doon sa loob. No? Alam nyo na yun, pag sinabi kong loob ng Mandaluyong. No? At pag ako'y nagpupunta ho doon, no? Napansin ko, doon sa loob, sa National Center for Mental Health, marami rin ang mga lalaki. Ayan, yung mga lalaki, taas nga ang kamay, mga kalalakihan na nandito ngayon, baka tulog na, hindi na makataas ang kamay, no? Ayan, no? At alam nyo, napansin ko, sabi ko, bakit maraming lalaki dito? Ayan, ingat kayo, mas marami ang lalaki, no? Kasi sabi sa akin ng psychiatrist doon, sabi niya, Father, kasi alam niyo po ang lalaki, sinasarili, lalo na pag may mga problema, may mga pinagdadaanan, tahimik lang. Ayaw umamin na kailangan ng tulong. At ayaw ngang ibahagi, kahit ikwento. Di ba? Ano naman karamihan na pag may problema ka, kasi ayaw mong aminin may problema ka sa pamilya. Ayaw mong aminin may problema ka sa trabaho. Ayaw mong aminin may problema ka sa pera. Ma-pride. Kaya sabi sa akin ng doktor, kaya darating na lang isang araw, biglang, ayan, luluwag na lang yan tornilyo. No? At, ayun, ganun na nga. Nakita natin, no? Kahit sa katawan, kahit sa pag-iisip, pag hindi mo tinatanggap ang katotohanan, hindi mo sinusuri ang katotohanan, hindi mo inaamin ang katotohanan, doon nag-uumpisa ang malubhang diferensya. At ganun din po sa kaluluwa natin. Kapag hindi natin inaamin ang ating kahinaan, kapag hindi natin tinatanggap ang pangangailangan natin ng awa, diyan nagsisimula ang diferensya. Diyan nagsisimula kung sa katawan, kamatayan, sa isip, kasiraan, sa kaluluwa, kaparusahan, at kadalamhatian. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, tinawag ni Jesus Nazareno si Mateo. Si Mateo na tagapagsingil ng buwis. Si Mateo na sa mata ng marami makasalanan. Pero nasaan si Mateo ngayon? Narinig nga natin yung Ebanghelyo galing kay Mateo. O nakita nyo sa taas, isa sa apat na nandito, si Mateo. Makasalanan siya. Sa mata ng tao, masama siya, mababang uri siya, kasi nakikipagsabuatan siya sa mga Romano. Kasi siguro kurakot din siya, sinungaling din siya, mandaraya din siya. Pero bakit ngayon? Kinikilala natin siya, isa pa siya sa nagsulat sa kwento ni Jesus Nazareno, sapagat ang naging biyaya niya, inamin niya ang kanyang kahinaan. Kaya nang tinawag siya ni Jesus Nazareno, hindi siya nag-atubili, sumunod sa kanya. At nung nagpunta pa sa tahanan niya,
inaya pa niyang ibang mga makasalanan. Ngunit tingnan niyo yung mga Pariseo at mga Eskriba, nandidiri sila kay Mateo. Nandidiri sila kay Jesus Nazareno. Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Dahil yung mga Pariseo, ang tingin nila sa sarili nila, malinis. Ang tingin nila sa sarili nila, walang kasalanan. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila kailangan ng awa ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, buhay pa sila para na silang mga puntod. Puti sa labas, pero bulok sa loob. Gusto ba natin yon? Ayaw natin nun. Ayaw natin nabubulok ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. Kaya nga tayo narito ngayon dahil gusto nating sabihin kay Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mga kapatid, kung gusto natin maging malusog ang ating kaluluwa, dalawang panalangin ang unahin natin. Madali lang, parehong P, patawad at pasasalamat. Yun ang gawin natin, lalo na kapag tayo nagsisimba. Bago pa tayo humingi sa Panginoon, patawad at pasalamat. Pag sinabi mong, bakit ako magpapatawad? Minsan, pag tinatanong ko iba, punta po kayo sa kumpisal. Father, ang hirap hindi ko alam kung ano ikukumpisal ko. Naku, pag ganyan ang sagot ninyo, delikado yan. Parang hindi nagpapacheck up. Bigla ka na lang tatamaan kasi hindi mo alam kung ano sakit mo. Huwag mong sabihin, hindi ko, Father, alam kung ano ikukumpisal ko. Sapagkat lahat tayo dito, kailangan natin ng kapatawaran ng Diyos. Patawad at pasasalamat. Kapag nandito tayo, magpasalamat tayo sa Kanya. Ano ipagpapasalamat ko, Father? Ang dami kong ang problema Ang dami kong utang. Ang dami kong sakit. Hanapin mo kung ano ang iyong ipagpapasalamat. Sapagkat yan ang susi para lalong tumibay ang iyong kaluluwa. Si Abraham sa unang pagbasa, humaba ang buhay sapagkat tigib siya sa pagpapatawad at pasasalamat sa Diyos. Kaya nga nung namatay si Sarah, yung asawa niya, nung hinahanapan niya ng asawa ang kanyang anak na si Isaac, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. Alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong unang Biyernes ng buwan, ito ang ating ialay sa paanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung gusto mong hindi lang lumusog ang katawan mo, kung gusto mong hindi lang maging malinaw ang pag-iisip mo, at higit sa lahat, gusto natin maging matibay ang ating kaluluwa. Matanggap natin ang kaligtasang biyaya. Sabi ko nga nitong mga nakalipas sa araw, ang tunay na mabuting balita, hindi yung gumaling ka lang sa sakit mo, yumaman ka, na-promote ka, nakapasa ka sa board, nakapag-abroad ka. Ang pinakamagandang balita na matatanggap mo sa buhay mo ay ikaw ay maligtas. At matatanggap mo lang ang kaligtasan kung ang panalangin mo lagi, araw-araw, patawad at pasasalamat. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami, nagdedebosyon, namamanata, higit sa lahat, sapagkat mahal na mahal ka namin. Narito po kami ngayon, inaalay sa inyo ang dalawang panalangin, patawad at pasasalamat. Patawad po, kung minsan akala namin, kaya namin lahat. Nasa amin ang mga kasagutan. Patawad po, kung minsan kami nangangatwiran, lalo na sa aming mga kahinaan. Patawad po, lalo na kung hindi namin inaamin ang aming pagkakamali. At ayaw din naming magpatawad sa aming kapwa. Linisin niyo po ang aming kalooban, sapagkat kayo ang dakilang manggagamot. Salamat din po. Bagamat marami kaming pangangailangan,
Marami pa kaming hinihiling. Marami pa kaming hinahanap. Salamat pa rin po sapagkat marami pa rin kaming natatanggap sa inyo. Sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan. Kaya nga bumabalik kami dito sapagkat alam namin ang tunay na kagalingan, ang tunay na mabuting balita, ang tunay na kaligtasan, sa iyo lamang matatagpuan. Mahal naming pong Jesus Nazareno. Amen. Amen.